Sing, nasa na ba tayo? Naku, eto, yung kay, Chis Escudero Part 2 of the Escudero. maalala ko lang napakatahimik po ni Escudero mga boss Chief Sir. At tingin ko ho, hindi kaya eto na pong si Escudero ang susunod. Kasi po, Bong Revilla, nandun na po sa kulungan, 'no? Nandun na po sa kulungan si Bong Revilla. In fairness naman po kay dating Senador Bong Revilla, hindi pa po siya nahahatulan as guilty doon po sa mga kinakaharap niya, okay? So ngayon po, si Jinggoy Estrada, 11 counts ng graft doon naman sa PDAP, no? Si Boss Joel Villanueva, 3 na malversation ang kinakaharap. Kung maalala nyo mga kababayan, nasabi na natin dito o naano natin, naipaliwanag natin, na yung malversation no, no ano yun, no bail po yun. Walang ano, kumbaga walang bayad para pansamantalang makawala. Ngayon, sabi nung iba, bakit hindi ko na yata naririnig masyado si Boss Chis Escudero? Hindi ko na masyadong nababalitaan si Boss Chis Escudero. No? Ito po, pinapaliwanag ng Rappler mga bossing, sabi ni I love you baby M, baka nakapuga na yan si Mr. Kilay. Diba meron tayong naipakita nung isang araw, parang ang sinasabi ay, asan ba yan? Atras ko, no? Chis, mukhang tumakas na sa Pilipinas, sabi. Oh, merong mga nagbabalita na lumabas na o wala na sa Pilipinas si Escudero. Pero yun po ay hindi po ano yun, hindi po 100% na totoo. O kumbaga, hindi natin 100% na masasabing totoo yung balitang iyon. O ngayon, ano ba ang sitwasyon ni Chis Escudero? Here's the part 2 of the Escudero Maynard world or the cork world. It turns out that Escudero's brother-in-law is a DPWH contractor. As in the husband of his sister, Sorsogon representative Det Escudero. O the husband of his sister, no? Contractor sa DPWH. Nako po, conflict of interest nga naman na maituturing yung ganyan. Bakit to? Oh, DPWH, no? Baka naman pwedeng papanalunan nyo sa bidding itong Yao Beats ko. Oh, baka pwedeng sila na lang ang kunin nyo na kontraktor diyan sa ganitong ganyan. So yung mga ano ho, yung mga karapat-dapat na mga kontraktor, yung mga hindi malaking maningil, yung mga hindi kumikickback, eh nasasayang ho, natatalo doon sa mga bidding-bidding dahil po sa mga ganitong mga sistema sa ating politika na si ano ko, eto si senator ako, si congressman ako 'no, kaibigan ko 'yan, yaubits ko 'yan, et cetera, eh. Ganyan ho ang, nakikita natin na sitwasyon ho na nangyayari sa atin, mga kababayan, na kahit pa i-overprice nila yung presyo, okey lang, mananalo pa din sa bidding kasi nga may backup na politiko. Hindi ko ho sinasabing si Chis Escudero, inihahalimbawa ko lang po, mga kababayan, doon sa sitwasyon nung mga kontraktor na may mga kamag-anak na nakaupo sa posisyon. Ang co-owner ng kumpanya na to ay kapatid ni Maynard Mu, ang alleged bagman ni Senator Chis Escudero. Naku, connect pa talaga. Here's the story. Ang sabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Si Bernardo. No? Si Bernardo ang nagsasalaysay at kung hindi ako nagkakamali, puwedeng mali ako, puwedeng tama ako. Mas malaki ang tyansa nito na maging state witness o state witness na yata si Bernardo versus po doon sa mga, bata nitong si Rodante Marcoleta. si Maynard Mu ang kumuha ng kickback for Senator Chis Escudero. Allegedly 160 million pesos in commissions from 4 projects. And then, the Senate hearing stopped after that. At nag-resign na rin si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Chair. So what we looked at after are the Baka may pumapadrino kay Chis Escudero, sabi ni Dennis Ostonal.
Sabi ni Roderick, bulok na keso daw. Businesses of Maynard Moo. Maynard Moo shares several businesses with Heart Evangelista, but more prominently with this guy, Joseph John or Jet Quirante, asawa ni Congresswoman Deb. Pero ano kaya talaga ang dahilan ng pananahimik nito pong si ano, no? Nitong si Chis Escudero. Hindi ho kaya, kasi merong mga galawan, kilusan ho, na wag mong pansinin yan, tahimik lang tayo. Pag pinansin mo yan, sasagot ulit yan, lalaki, no? Kasi ang huling nakita ko na nagsalita si Chis Escudero ay yung pagdiin niya kay Martin Romualdez, na si Martin Romualdez daw po, mga kababayan, yung mastermind ng lahat ng ito. No? Pero nung tinitingnan natin at pinapakinggan natin yung higit 20 minuto na pinagsasasabi ni Chis, wala naman pong pinakitang ebidensya. Ang sinabi niya lang ay madaming mga Pilipino, which is yung mga rally-rally, na nagsasabi na si Martin Romualdez daw po. Pero kung walang ebidensya, sorry mga kababayan, mahirap hong laban yan. Di ba? Dahil wala kang ipang-back up doon sa mga sinasabi mo na si Romualdez ay ang magnanakaw. Jet Quirante is the CFO of Octagon and owns 5% of it. Ang co-owner na isa pa ng Octagon Concrete Solutions ay si Milton Moo, kapatid ni Maynard Moo. Another co-owner is Manjinder Kumar. Parang umiikot lang ho talaga sa kanila, mga kababayan, no? Parang sila lang din ho, mga boss chief sir. Sabi, ni Ma'am Elena Capistrano, yes, dapat isama din yung kapatid ni Chis na babae. Sure ako doon, natawa pa, hindi daw siya pumirma. Kumar is a campaign donor of President Ferdinand Marcos Jr. 20 million pesos in donation to the 2022 Marcos campaign. These business groups go around the Cork Wine Bar. And in 2022, dito nagpa-fundraiser ang Circle ni Maynard Moo for Ronnie De Guzman, shout out from San Francisco, USA. BBM. But back to Octagon. They did not used to own Octagon. It used to be owned by the late tycoon Francis Lloyd Chua. Noong 2023, lumipat ito kina Milton Moo and Jet Quirante. Pero biruin mo, sila lang ang nag-iikutan ho, mga kababayan, ano? Magulat tayo. Baka susunod na mga araw na mga ibabalita ho, mga kababayan, eto na. Chis Escudero, pinasasampahan na ng kaso. Dahil ho yung kay Joel Villanueva, pagkatapos lang po na makulong, o pagkatapos lang po na pumasok sa kulungan nitong si Ramon Bong Revilla na dating senador, saka biglang sinabing may 3 malversation na ikinaso dito kay Boss Joel Villanueva.